Good morning mga idol, good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod. Si Boyet ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating lahat, ano? Saan man kayong bansa naroon, maging sa ating dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Bueno, sana ay muli nyo akong samahan sa may sandali nitong ating programa upang may makasama naman ako sa buong panahon ng ating tatalakayin. Pag-usapan natin mga idol yung mga nakaraang SONA nitong ating Pangulo. Marami siyang tinalakay doon sa kanyang SONA. At isa na nga doon ay balak niyang ibalik sa ating lipunan yung mga nakaraang pangyayari sa kanyang ama. Nabanggit ko na rin ito sa una ko mga video na hawak niya ang plantilla ng kanyang ama sa larangan ng serbisyo publiko. At yung plataforma de gobyerno na itinanong sa kanya nung bago pa siya kumandidato kung ano ang kanyang plataforma de gobyerno, na ang naging sagot nga niya ay meron na siyang plataforma de gobyerno na matagal na niyang hawak. Marahil nga yung plataforma de gobyerno na kanyang binanggit nung before siya nagkandidato bilang Pangulo, ayun nga ang pattern ng kanyang ama na tinalakay nga niya dito sa kanyang SONA, yung tungkol sa labas. Kung natatandaan nyo mga idol, nung panahon ng kanyang ama, lumaganap dito sa atin, lalo sa Metro Manila, yung labas. Yan ang balak niya ngayon, ibalik at pairalin. Kaya yung mga bumabati ko sa ating Pangulo at tumutulig sa, nabanggit ko na rin sa mga nakaraang video ko na huwag nilang abusuhin ang kabaitan ng ating Pangulo dahil nga tumatrabaho ito ng walang biniperwisyo. Waling pa nga naman yung hindi nakakatulong sa kanyang pamahalaan, ay parang yun pa ang kinakatigan at pinaniniwalaan ng ating mga mamamayan. Lalo na sa panahon natin ngayon, naglipa na sa social media yung ating mga kapwa content creator. Nabanggit ko na rin doon sa mga una kong video na hawak niya yung unang yugto na sinimulan ng kanyang ama bago ito nawala, lalo na yung tinatawag na national recovery na hindi na nagampanan ng kanyang ama. Marahil sa kasalukuyan ngayon sa kanyang panunungkulan ay ipatutupad niya yan. Tutuparin niya yung hindi natapos na tungkulin ng kanyang ama. Kaya nga tumatrabaho siya nang walang anumang mga pamiminsala o pamimilwisyo sa ating mga mamamayan. Bagko siya pa nga ang napipirwisyo. Ngayon, yung labas nga ay balak niyang ipatupad muli
At ayon pa sa kanyang tila yata ito ay libre dahil gobyerno. Pero hindi pa man, may mga bumabatikot na ulit. May mga pumupula na ulit. Hindi pa man na ipapatupad. Pero subaybayan natin ang mga mangyayari at kaganapan sa sistema ng kanyang panunungkulan. Alam niyo mga idol, sa totoo lang, ang ating kasalukuyang Pangulo talagang gusto niyang linisin yung nayurakang dangal ng kanyang ama. At ngayon nga, sa kanyang panunungkulan, siya naman ngayon ang medyo binabanatan. At ang pula nga sa kanyang ama nung nakaraang administrasyon, diktador di umano. At ngayon, baka yan din ang mangyari sa kanya. Sa bandang huli, tatawagin siyang diktador. Pero sa totoo lang, ang ating Pangulong Bongbong, sa kabila ng mga pagbabati ko sa kanya, ay hindi niya ito pinapatulan. Tumatrabaho siya, kahit walang gustong tumulong sa kanya, gaya ng ating pangalawang Pangulo, na sa halip na siya ang katuwang sa anumang mga proyektong ilulunsad at anumang mga gawain sa ikagaganda ng ating bayan, ay hindi niya ito maasahan. Sa halip na makatulong, sa aminin natin sa hindi, ay nakakaperwisyo pa dahil sa kanyang mga ginagawa. Diba? Maging ang mga senador at kongreso na dapat ay tumutulong sa kanya sa anumang mga proyekto, parang wala lang. Pero si Marcoleta, nakita natin na parang gusto siyang magbalik loob at umano sa ating Pangulo. Pero hindi natin alam, marami nagsasabi baka pakulo lang yan, kaplastikan. Kaya subaybayan na lang natin mga idol ang mga pangyayari at mangyayari pa. Sana naman maging totoo sila. Ang hangarin ng ating Pangulo na matapos niya ang kanyang termino, na may maganda siyang legacy na iiwanan. Tulad ng kanyang ama, na hanggang sa ngayon ay napapakinabangan. Kaya mga idol, sa totoo lang, sana tayo mga mamamayan na nakakakita ng mga tunay na pangyayari, kahit sa simpleng paraan, pwede tayo makatulong sa ating Pangulo sa papanong paraan. Pag-ibayuhin natin yung kanyang mga nagiging proyekto. Tanggapin natin at natin na mapapakinabangan natin. Diba tama? So, sa kabilang partido naman na talagang ayaw sa kanya, wala tayong magagawa doon. Kanila yun. At kung matapos ang termino ng ating Pangulo, yung mga magaganda niyang iiwanan, sana doon sa papalit ay may pagpatuloy na naaayon sa sistema ng ating ginagalawang lipunan. Tulad nung nangyari ngayon na sa impeachment,
na binasura ng Supreme Court, marami ang nadismaya. Pero marami pa rin ang gusto talagang isulong ang impeachment. Kasi, paano nga naman, gusto malalaman ng taong bayan ang totoo. Siya ba ay nangurakot? Siya ba ay nagwaldas ng pera nang walang katuturan? Totoo ba ang paratang? Yun ang hinahanap ng taong bayan. Kaya gustong matuloy ang impeachment. Ngayon, may mga lumalabas na sa ating mga kapwa social media at saka sa mga stream media na di umano daw ang Supreme Court ay nabayaran. Malaking pera ang naging yata. Pero siyempre, tayo naman bilang mga mamamayan na nakikibalita lang sa mga pangyayari, hindi natin alam kung alin totoo. At hindi tayo basta-basta pwedeng magbigay ng mga konklusyon na wala naman tayong sapat na batayan. Kung pinaparatangan ng ating Supreme Court ng ganon, hindi tayo basta-basta dapat sumakay o makiayon. Di ba? Tama? At hindi natin pwedeng susugan kung ano man ang kanilang paratang. Di ba? Hindi tayo katulad ng ibang mga vlogger dyan na kapag nakaparinig at nakakita ng mga ganung pangyayari, sasagpangin agad at dudugtungan. Tayo, hindi tayo ganon. Kung ano man yung mga nangyayari, subaybayan lang natin at pakiramdam tayo para malaman natin kung alin ang totoo. Kasi sa sistema ng mga pangyayari, ang katotohanan hindi pwedeng itago. Lilitaw at lilitaw yan dahil unang-una, ang Diyos lagi nakatunghay sa atin. At hindi siya papayag na manaig ang kasinungalingan at ang kasamaan. Yan lagi ang sa isip natin, mga idol. Kung ano man ang takbo ng ating pamahalaan ngayon, kung ano nagiging ginagawa ng ating Pangulo, may patnubay ng ating itaas yan. Tandaan nyo. Kasi bawat isang pamahalaan, ang Diyos ang naglalagay. At ang Diyos ang sumusubaybay sa kanyang mga inilagay na nanunungkulan sa anumang uri ng pamahalaan. Kaya patikusin man nila, alipustahin ang ating Pangulo, merong itaas na gumagabay. Kaya kita nyo, balikan natin yung nakarang administrasyon, ang Pangulong Duterte, nilagay siya ng Diyos bilang pinuno ng ating bansa, pero hindi niya ito ginampanan ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, kinahantungan. Tandaan niyo mga idol, anumang uri ng pamamahala dito sa lupa, kinakatigan ng ating Panginoon Diyos. Ginagabayan, sinusubaybayan. At pag dumating yung punto na nakakalabag ka na, may katapat dyan na parusa. Di ba? Ganun lang kasimple mga idol. Kasi hindi lahat ng bagay sa pamamagitan ng yung lakas, yung talino, at yung galing. Kapag nawala ang gabay ng itaas sa ginagawa mo, sinong gagabay sa'yo sa bandang huli? Diba, Diablo? Kaya, sa sino mga nanunungkulan, kapag inilagak mo sa taas ang iyong sarili, hindi kanya pababayaan at hindi ka ililigaw.
Kaya doon sa mga nanunungkulan sa ating bansa, lagi nyo isaalang-alang na meron tayong itaas na dapat panaligan na siyang gagabay at magtuturo kung anong dapat mong gawin. Kasi nasa Biblia yan, sabi niya, tutulungan kita, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Aplikable yan doon sa mga nanunungkulan, lalo sa isang pangulo ng ating bansa. Sabi, huwag ka matakot. Diba? Tumatagos siya sa lahat ng uri ng may tungkulin. Sabi nga, huwag ka matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi niya, oo, aking tutulungan ka, aking palalakasin ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Ang Diyos matuwid, tandaan nyo. Kaya, ano man ang tungkulin na ginagampanan mo, sabi nga sino ang laban sa akin kung ang Diyos ang kasama ko? Di ba? Kaya ang ating Pangulong Bongbong, tandaan nyo mga idol, hindi yan pwedeng pabagsakin ng kung sino-sino. Dahil bakit? May patnubayan ang itaas. Dahil ang isang may tungkulin habang lumalakad ng matuwid, kaya sa pinupulaan at binabatikos kasi nga, sabi naman ni Kristo yan ng ating Panginoon, lalaitin kayo dahil sa aking pangalan. Ang mga may tungkulin na nananalig sa ating Panginoong Kristo at nangahawak sa matuwid na landas, talagang babatikusin. Sabi nga, ang isang puno kapag hitik sa bunga, binabato. Di ba? May mga talinhagang batayan Ang ating Pangulong Bongbong, bakit siya binabato? Ibig na sabihin, hitik siya sa bunga. Kaya, matatapos ang termino ng ating Pangulo, tandaan nyo, walang pwedeng magpabagsak sa kanya. Hanggat siya'y nananalig at hinahawakan ng dakilang lumika, wala sino man makakapagpabagsak. Dahil ang layunin niya, ibangon ng ating bansa. Tungkol sa mga utang naman, na trilyon-trilyon, kanino ba nag-umpisa yung utang na yan? Salamin ninyo ang mga pangyayari. Siya na lang ang sumalo sa panunungkulan niya ngayon. Pero kung titignan nyo, unti-unti niyang binabayaran. Diba? Yung trilyon-trilyon niyan, kay Duterte pa yan At doon sa mga nauna. Ngayon, sa kanya binubuntun. Diba? Tama? Kaya, ito, napagkukwentuhan at napag-uusapan lang naman natin. Dahil nga, doon sa sauna ng ating Pangulo, marami siyang sinabi. Marami siyang mga ginawa na hindi napapansin ng mga mamamayan. Abala ang ating mga mamamayan sa kabilang panig. Sabi na nga sabagay, nakalagay naman sa Biblia yan babaligtad ang isip ng mga tao. Yung mabuti gagawing masama. At yung masama, yun ang magiging mabuti para sa kanila. At sa kasaysayan, sa kalagayan, sa katotohanan, nangyayari. Nangyayari sa kasaysayan natin ngayon na yung matuwid, nagiging baluktot. At yung baluktot, yun ang pinahahalagahan. Huwag tayong lalayo. Pinangangatiwiranan yung pangyayari na nakulong ang dating Pangulong Duterte sa dahik sa ICC.
Binibigyan nila ng mahalagang simpatya yung pangyayaring yon. Kaya natutupad yung sinabi na ang tuwid nagiging baluktot at ang baluktot nagiging tuwid. Di ba? Sabi nga, pipihit eh. Yun mga idol, natigil tayo pa samantala kasi merong announcement ang ating barangay tungkol sa mga city ordinance na nais ipatupad. Yan mga city ordinance na pinatutupad ngayon saan mang barangay, dating plantilla na yan ng Yumaong Marcos. Bawal uminom sa kalsada at yung mga sistema ng mga one-side parking. Sa totoo niyan, yung one-side parking, yung panahon ng matandang Marcos, wala yan. Ngayon na lang pinatutupad yan at pinahihintulutan. Kasi nga, yung one-side parking, kapag yan ipinatupad, dinidisiplina yung bawat may sasakyan na walang sariling garahe. May mga bansa nga na hindi ka pwedeng bumili ng sasakyan kung wala kang sariling garahe. Dito lang sa atin nangyayari yan na kahit wala kang garahe, kapag may pera ka, makakabili ka ng sasakyan. Diba? Yun ang in-announce kanina ng ating barangay. Balik tayo doon sa ating pinag-uusapan. Ang ating Pangulo, meron pa siyang 3 taon na nalalabi kung tutusin. Nabanggit ko na rin ito sa mga una kong video na gusto niya bago matapos ang kanyang termino, meron siyang iiwanan na magandang legacy na mapapakinabangan ng ating mga mamamayan kahit siya ay wala na. Kaya lang, sa nagiging sistema ng ating pamahalaan, may mga mamamayan kasi tayo na ayaw sumunod at hindi naniniwala sa kanyang mga ginagawa. At ang nakikita sa kanya ng ating ibang mga mamamayan, yung mga mali. Maging ating mga kapwa-vlogger, yung mali ang nakikita at yun ang sinususugan. Kaya nabanggit ko na rin sa ating mga nakaraang video na kapag dumating na yung huling termino ng panunungkulan ng ating Pangulo, hindi natin alam kung ano magiging senaryo. Di ba? Pwede niyang pahabain ang kanyang termino, pwedeng hindi. Di ba? Yan ang hindi iniisip ng ating mga kababayan. Ang isang Pangulo, kapag gusto niyang pahabain ang kanyang termino, magagawa niya. Kasi yung special power na hawak niya, pwede niyang gamitin yun eh. Lalo't nasa insurgency ang ating bansa. Nasa gipit na kalagayan at nasa mahigpit na pangangailangan. Ngayon, di ba't ginawa na nga ng kanyang ama yan? Nung bago matapos ang kanyang termino, anong ginawa niya? Diba? Kasi may mga pangulo na nagiging prime minister ng isang bansa. Wala nang eleksyon, wala lahat. At nangyari yan noong panahon ng kanyang ama. Mabuti na nga lang, talagang may pusong makatao pa rin ang kanyang ama, ibinalik yung snap election. Yung ibalik ng kanyang ama ang snap election, eto na naman tayo. Di ba? Yan, napag-uusapan at napagkukwentuhan lang naman natin.
Nung ibaba niya ang batas militar, tumuwid. Tumino ang ating bansa. At sa ilalim ng batas militar, tinatag niya ang bagong lipunan na kasabay ng balikbayan. Dahil nung ibaba niya ang martial law, maraming investor na lumayas dito, natakot. Dahil nga martial law. Pero nung tumino na ng konti ang ating bansa, umano na, lumuwag na. Ang malaki lang niyang pagkakamali kasi, nung maluwag na tayo, nagtatag siya ng snap election. Yun naman, sinubukan lang niya kung gusto pa siya ng tao ang kanyang pamamahala. Sa totoo lang, yung snap election, nanalo siya nun eh. Nanalo pa rin siya. Siya pa rin ang umupo bilang Pangulo. Kaya lang, sa kagagawa ng mga elitista, ng mga may hangad sa tungkulin, anong ginawa? Diba? People's power. At yung people's power na yon, yung dati kong amo, mayaman yon. Isa siya sa sumuporta sa people's power. Nung bumalik na sa lumang lipunan ng sistema, anong sabi niya? Nagsisi siya. Hindi lang siya, pati mga kaalyado niyang mayayaman na sumuporta sa people's power. Na inakala nila, kapag nawala si Marcos, gaganda ang ekonomiya, gaganda ang ano nila. Ay nung naramdaman nila na parang lalong sumama ang sistema, nagsisi sila. Pinagsisihan nila kung ba't nawala si Marcos. Bakit? Sa totoo naman, nakita naman natin, hindi naman gumanda takbo eh. Ang akala kasi ng iba, sa people's power, pag nawala si Marcos, gaganda ang ating bansa. Ngayon, anong tanong? Eto tanong. Ano tayo ngayon? Gumanda ba? Ito ang ating Pangulo ngayon, no? Pinipilit niyang ibalik yung ganda. Panatilihin yung ganda ng mga nakaraan. Ngayon, sa pagsusumikap niya na maibalik sa magandang sistema ang ating bansa, eto, bumabangon pa rin yung mga... Kaya yan ang sinasabi ko, hindi natin alam ang magiging senaryo. 3 taon pa ang bubunuin niya, matagal pa eh. At yung sa 3 taong pananatili ng paglulunsad niya ng kanyang mga proyekto, ang tanong, matatapos kaya niya ito sa loob ng 3 taon na nalalabi? Hindi niya kayang tapusin yan. Para matapos niyan, meron siyang gagawing paraan. Yun, senaryong yun ang hindi natin alam. Kaya mga idol, napag-uusapan lang naman natin ito dahil nga sa nakikita natin, sa nasasaksihan natin sa pang-araw-araw. Marami naghahangad ng ating bansa. Hindi lang kapwa natin Pilipino na gustong tumayong bilang Pangulo. Maging ang tiga-ibang bansa, hinahangad itong bansa natin na makuha. Kaya nga, ang ating Pangulo, nag-produce siya ngayon ng mga magagandang gamit pandigma dahil alam niya na maraming gustong kumubkob sa atin. Siya na nga ang China. Alam niyo ba nung panahon ng ama niya, hindi makaporma yan China. Bakit? Nag-produce ng kanyang ama ng mga magagandang gamit para sa ating seguridad. Nung pag-alis ng kanyang ama, anong nangyari? Di ba? Parang mula naglaho lahat ng pinundar. O nung mawala ang lahat ng pinundar ng kanyang ama, anong nangyari? Ito ngayon yung China, di ba? Yun ang sinasabi nung dati kong amo. Nung ako'y nasa larangan pa ng pagpipintura.
nagsisi sila nung mawala ang Marcos. Bakit? Pati industriya nila sa negosyo, medyo bumagsak. Dahil akala nila kaya nila sinuportahan yung People's Power, gaganda ang takbo ng Pilipinas. Pero bumalik sa lumang lipunan. Bakit? Balahura yung mga pumalit eh. O, di ba? O ngayon, bumalik ang dating Marcos. May ano yan eh. May hula yan. Mawawala ang unang Marcos. Pero may babalik. Magbabalik ang mga Marcos. Ito na nga ngayon, natupad din. Nagbalik. Pero, yung nakalagay sa hula, sa pagbabalik ng Marcos, ito na nga abutin ng wakas ng ating mundo. Hindi man niya matatapos yung kanyang gampanin bilang Pangulo. Ito na nga abutin ng wakas. Kasi itong bansang Pilipinas, nandito ang bayan ng Diyos eh. Hindi pa babayaan ng Diyos na mabalahura ng gusto ang kanyang bayan. Mga bumabangon na pagkaklas tungkol sa ating Pangulo, yung mga masasamang atikain ng mga tao, hindi mangyayari yan. Kasi nga, sabi sa Biblia, isang kakilakilabot na wakas ang naghihintay sa ating lahat. Hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo. Dahil pasama na ng pasama ang buong mundo. Tamo, gera dito, gera doon. Nakalagay sa Biblia yan. Sabi ni Kristo, kapag nakita niyo mga bagay na ito, talastasin niyo siya'y malapit na. Nasa mga pintuan nga. At yan ang nakikita natin. Di ba? Bagyo, gutom, lindol. Yan ang mga palata. Isa na lang ang hindi pa natutupad sa sinabi ng ating Panginoong sa Kristo na pag yun ang nangyari, katapusan na. Ano yun? Sabi niya, pag nakakita kayo ng kidlat mula sa silangan tagos ng kanluran, kasabay ng malakas na ugong, dagling magdidilim, sabi niya. Pag yun ang natupad, kabahan na kayo. Kabahan na tayong lahat. Bakit? Yun na. Pero ang sabi niya, gusto mga inirang, mga galak kayo. Oh, mga galak kayo kapag nasa inyo na ang kagantihan. Sabi pa nga, tatakbo ng parot parito ang makapangyarihang tao, sisigaw ng kalagim-lagim. O, ang mga tao tatakbo ng parot parito. Kumbaga, mga lilito. May tinukoy pa nga parang mga daga na maghahanap ng lungga na matataguan. Pero walang matataguan. Bakit? Kasabay ng pagbaba ng ating Panginoong Hesus, apoy. Saan ka magtatago? Kung paano umulan ng apoy sa Sodoma at Gomora, ganon ang mangyayari sa araw ng kapuotan ng ating Diyos. Dahil sabi nga niya, isang kalagim-lagim na wakas sa apoy ng kanyang paninibugo ang lilipol sa lahat ng taong masama. Paano mga idol, salamat marami sa maikli natin sandali. Kinamahan niyo ako sa ating kwentuang ito. Sana nakapulot kayo ng magandang impormasyon. Yung mga binanggit ko sa inyo tungkol sa kawakasan ng ating mundo, hindi yan pananakot, hindi yan mangyayari sa ayaw natin sa gusto. Nakatakda yan. So, sabi nga sa Biblia, sa pamamagitan ng gayunding salita, ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom. Bueno, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet. Samantala nagpapaalam, hanggang sa muli, paalam!